Tama ba ako? DepEd, sorry, Dex. Ay, sobrang throwback si Doris. Dex daw, oh. Dexter Ganibe, kasi kapartner ko kanina. Layon ng programang ito na maging patas sa usaping ito, ngunit sa huling pakikipag-ugnayan nga sa kanilang tanggapan ay wala raw pang maaaring magpa-unlock ng interview. Meron silang statement. Sabi ang DepEd official statement. The Department of Education recognizes the important role of our teachers in advancing quality education for our Filipino learners. DepEd has publicly expressed support for any measure that seeks to increase the salaries of public school teachers and school personnel. However, ito na ang mahiwagang however, the department urges groups not to take action that greatly affects the delivery of basic services to our learners. As educators and civil servants, let us always keep the interests of our learners in mind and continue providing them the education they deserve. Sabi po yan ni Ernie T. Talaro, ang Media Relations and Administrative Officer ng Department of Education. Kayo daw po, Sir Louie, ha? Makinig kayong mabuti, ha? Wag ho kayong pawarde-warde, ha? Turuan nyo daw po ang ating mga estudyante. Paano ho ninyo gagawin ninyo dun sa ganyang klaseng stand ng Department of Education? Alam niyo, unang-una, no, kung seryoso talaga itong DepEd na suportahan ang aming panawagan sa dagdag na sahod, dapat mismo sa budget nila noong 2015 ay in-include na, no? Pero unfortunately, hindi nag-reflect na yung sa budget proposal ng DepEd ang anumang salary increase, no? At pangalawa, hindi pabaya ang mga pampublikong guro. In fact, may take-home work ang mga teachers at ginagawa rin nila ang Sabado-Linggo bilang supposedly dapat family day, pero nauobliga na iuwi yung mga gawaing ito dahil napakarami, lalo na ngayon sa ilalim ng pinatutupad na RPMS at PBB, na kung saan ay talagang dagdag at baon na sa mga trabaho ang mga pampublikong guro. Kaya nga ang panawagan namin, we are teachers, not carabaos. Ayun. Kaya ngayon, Kong, yun ang dikit dun sa tanong ko kanina. Doon ba nagsisimula yun, yung sinasabi nilang pagbaba ng kalidad ng ating edukasyon? Dahil yung mga, kung sino pa yung mga nagtuturo, sila pa yung ang feeling nila ay aping-api at hindi talagang walang ayuda mula sa gobyerno. Tama yan. At bilang tugon na rin dun sa statement ng DepEd, dun sa pangalawang punto, yung sa pinang quality, ang paninindigan natin, tsaka ng AC, no, sina Louie, ay yung laban para sa dissenting sweldo ay laban para sa quality education, no? Siyempre, gusto natin na yung mga teachers natin sumusweldo ng disente para hindi na pinoproblema yung mababaon sa utang, yung kailangang magkaroon ng isa pang trabaho, sideline, o kaya mag-abroad. May mga ganun, no? Marami ring mga teachers nag-o-option na mag-abroad. Pero hindi teacher ang pinapasok. Usually, ang ginagawa dyan, magli-leave yan for 1 year, tapos yon may kontrata, kukuha ng kontrata sa Hong Kong, sa Singapore bilang domestic helper, gano'n. So gusto ba natin mangyari yon, no? So para sa quality education, yung laban para sa dissenting sweldo. Tapos pangalawang punto, kinikilala din naman namin na totoong sinabi sa statement na sinusuportahan ng Department of Education yung laban para sa dissenting sweldo. Si Brother Armin mismo nagsabi na yung proposal namin, no, yung particular House Bill natin na pushing for 25,000 pesos salary, starting salary for teacher 1, ay reasonable at justified. So, kinikilala natin yan. Pero ang bara talaga ay nasa mas mataas na antas higher yung presidente at saka BBM Alam naman natin pag-usapin ng pondo, mas BBM yung mapagpasya. So, dyan naka-address yung panawagan ngayon. So, Sir Louie, paano? Yung pagdinig mo pa lang o pagbasa mo dito sa DepEd official statement, sinasabi wag na kayong umasa. Para sa akin, yun ang interpretasyon ko. Wag kayo nang umasa, asikasuhin nyo yung talagang trabaho ninyo. Well, unang-una, no, tuloy ang laban ng mga pampublikong guro para ipagtagumpay itong panawagan para sa nakabubuhay na aumento, no? Mapagpasya yung tipong lakas ng mga guro sa mga nagdaang pagkilos, lalo na yung sit-down strike. At kung talagang hindi didinggin ng Malacanang itong aming panawagan,
Ngayon pa lang, no, ay naghahanda kami para isara ang taong ito with a big bang, no, isang malaking at malawakang pagkilos ulit bago magsara itong panuroang taon. At sa susunod na mga buwan, lalo sa pagbubukas ng klase, ay itutuloy pa rin namin, no, yung lagi naming sinasabi na kapag walang aksyon ang Malacanang dito, ay hahantong talaga ito sa hindi na lang sit-down strike, kung hindi mass leave ng mga pampublikong guro, partikular sa NCR, pangungunahan ito ng Maynila. Naku, paano naman yun? Siyempre, ang balik sa inyo, alam ko na mga pag-twist ng ganyan, ano? Tingnan mo itong mga guro na to. Ang kawawa dyan yung mga estudyante. Ang mga estudyante, pinapaaral ng kanilang mga magulang, nagbayad sila ng napakataas na tuition fee pagkatapos ganyan kayo mga guro. Magkano ba talaga ang sweldo? Paano ba ninyo napapagtagni-tagni ang inyong mga gastusin sa araw-araw? Well, kung titignan nyo yung datos, mahigit 70% ng mga teachers ay nasa 3,000 to 5,000 na lamang ang net pay, ano? At yung basic pay ng teacher 1, 18,549, napakalayo doon sa itinakda ng National Wages Commission na dapat ay 31,000 mahigit para may address mo yung mga basic needs mo sa araw-araw. So ikaw nagtuturo-back ka doon, ikaw pumupunta sa kalsada noon kapag ganyan may mga rally-rally. Okay. So paano yun? Anong masasabi mo doon? Kung talagang ituluyan nila yung sit-down strike tapos mauuwi sa talagang mass leave, paano na? Well, Doris, alam mo, nung nag-sit-down strike nung February 24, before that, November 14, actually bahagi sa paghahanda para sa mga pagkilos na yon ay yung pagkausap sa mga estudyante at magulang, pagpapaliwanag sa kanila sa issue kung bakit mahalaga yung dissenting sweldo para din ito sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon at nakukuha ang suporta nila. Okay, actually yung dalawang pagkilos may suporta ng parents and teachers. Sa Bacolod noon ay kasama yung PTA sa sumuporta, no? At dito sa Manila Science High School, halimbawa, sa Manila, hindi ba, yung mga estudyante mismo ay kasama rin sa mga nagpo-protesta nung araw na yun. So, actually supported ng may malawak na suporta, kasama yung suporta ng mga estudyante at magulang. Pero kayo mga estudyante na talaga naman ang hilig walang pasok lagi. Wag ganon. Meron talagang pinaglalaban dito at hindi lamang yung walang pasok. Nasa school sila, oo. Nasa school pa rin kayo, kailangan pa rin kayong ganon. So, aalagaan nyo ba yung ganong klaseng kumbaga measures na sakaling matuloy sa mass leave, hindi pa rin mapapabayaan yung mga estudyante? Definitely, katulad ng sinabi ni Congressman Tino, ay bahagi ng aming paghahanda para sa mas malaking pagkilos na ito ay ang pagkuha at pagpapaliwanag sa mga magulang at mga mag-aaral at pagkuha ng suporta na sila mismo ay aktibong maging bahagi rin ng aming gagawing pagkilos na ito. Alright. Pero kung paano yun mangyayari? Kunyari, sige, nag-mass leave na and everything, pero hindi pa rin umaksyon ng gobyerno. Paano? Well, tingin ko, kailangan ng aksyonan dahil 3 years na walang salary, mahirapan ang administrasyong ito na i-justify pa. No? So, at sa nakaraang hearing sa budget nung sometime last year, no? Si Secretary Abad mismo nagsabi na, well, tinitignan nila baka sa 2016 daw ay magbigay ng increase. But kaya sa 2016, Your guess is as good as mine. Anyway, pero ang punto, nararamdaman na rin ito yung pressure na hindi pwedeng i-defer yung patagaling palalo yung pagbibigay ng increase. So, tingin ko magiging mapagpasya yung taon ngayon dahil ngayon na ma-determine kung kailan at magkano yung ibibigay. At importante ito kasi magsasabit ng bagong budget ang Malacanang sa Kongreso by July. Okay. No, so kailangan na ma-engage at mapag-usapan na yung mga specifics ng increase. Ang proposal nga namin 25,000 a month para sa teacher at 16,000 a month minimum para sa yung iba pang government, yung entry-level government employees. At ibalik yung mga benepisyo na sabi mo dapat lang nawala. po.
Aha. Pero Sir Louis, sinasabi ninyo dapat aksyonan na ng gobyerno ang hinaing ng mga guro. Pero itong isang texter natin na si Faith ng QC, sabi niya, di lang po teachers ang walang aumento, pati po kami na mga government employees, tumataas basic commodities, pati pamasahe, pero wala kaming dagdag sahod. Totoo yun. Kaya bagaman yung mga teachers ang gumikilos, pero ang panawagan talaga ay increase para sa lahat ng government employees. No, ang sabi ko nga, ang pinakamalawak na demand, yung 16,000 bilang minimum monthly salary ng government employee. Sa ngayon kasi 9,000 a month. At sa totoo lang, Doris, ang kaibahan kasi sa public sector tsaka sa private sector employees, sa private sector, taon-taon, ina-adjust ng regional wage boards yung minimum wage. Okay. May increase. No? Pero sa private, sa public nga, sa gobyerno, 3 taon na walang increase. Di ba? Kaya ang nangyari actually, napag-iwanan na nung minimum wage sa private sector, yung sweldo ng government employee, at least sa NCR. No? Yung 446 pesos a day, ng pribadong sektor sa NCR, mas mataas na yan kaysa sa minimum wage sa gobyerno. So, hindi talaga masisisi. I-adjust. Oo. Kaya sabi nga ni TJ Korea, hindi talaga masisisi ang mga teacher na nagtitinda ng tusino o suman sa estudyante. Ganun ba talaga? Hanggang ngayon ba merong mga ganyan? Well, Pass your paper including your payment to the tusino. Ganyan ba yon? well, nauobliga kasi yung mga guro that manifestation lang yan ng napakali talagang sahod ng mga pampublikong guro. No? Oo. Kaya iba't ibang paraan ng kanilang ginagawa. No? Pero marami pa rin talaga sa guro ay nagpupunta sa London. Loan dito, loan doon. Ganon, bago yun London, okay. Loan dito, loan doon. So, kapag nakuha na yung sahod, wala lang, pambayad lang ng utang. Actually, hindi lang po ang napakaliit ng sweldo. No? Marami rin sa mga teachers ngayon nakagarnish ang kanilang mga ATM. Ano ibig sabihin? Nakasanla na rin mismo ang ATM ng mga pampublikong guro. Seryoso. Halos kapag dating ng sweldo ay sukli na lang ay binibigay sa kanila ng ibang mga individual na nagpapautang. Nako, mamaya sagutin mo yung tanong ko. Kasi ako noong bata ako, gusto ko sana maging guro. Yun ang aking pangarap noon. Pero buti na lang hindi pala, no? Pero hindi naman. Hindi, pero ang tanong ko mamaya, meron pa ba ang gusto maging guro? Kung ganyan ang sitwasyon. Pero bago yan, kunin muna natin ang report ni Radyo Patrol 44, si Henry Atwelan. Ito, TJ Korea, ang kasagutan sa iyong hinaing na traffic sa EDSA. Kaya daw traffic doon dahil may isang taxi na tumagilid dyan sa bandang Cubao, kaya matinding traffic ang nararanasan na. Henry! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng TGP The Generics Pharmacy. Basta generics at gamot pang maintenance, TGP The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,700 branches nationwide to serve you. Yes, Doris, matinding traffic na. Itong idinudulot na aksidente sa may northbound lane ng EDSA. Ito'y malapit sa Cubao Farmers Area kung saan 2 taxi ito nagbanggaan. At isa sa mga nabag na taxi yung tumagilid pa. At batay kay Jenny Rosal ng MMDA 136, umaabot na ngayon hanggang Buendia. Itong traffic dahil inokupahan ng 2 involved na taxi. Yung 2 lane ng main road sa ilalim ng Aurora Underpass northbound. Isa yung nasaktan sa nabanggit na aksidente at naalis na yung isa sa 2 taxi na involved dito sa insidente. Yung resulta kasi nitong aksidente, 2 lane doon sa nabanggit na lugar, yung inokupahan ng 2 nabanggit na taxi na involved sa aksidente. At ito yung naging dahilan kung bakit ngayon nagkakabuhol-buhol ang traffic sa EDSA. Yan ang sitwasyon. Ito ang Radyo Patrol 44, Henry Atuelan, ABS-CBN News, DZMM. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng TGP The Generics Pharmacy. Basta generics at gamot pang maintenance, TGP The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,700 branches nationwide to serve you. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Ito ang takbo ni Catherine Posadas. Ang nag-motivate talaga sa akin tumakbo is yung takot ko na magkasakit. Kasi may history kami ng diabetes sa pamilya. Tumatakbo ko para sa pagbabago dahil simula nung tumakbo ko, mas naging confident na ako physically para mas matest ko na meron pa pala
kung pwedeng patunayan. Nandun yung nag-exceed ako sa mga limitations ko. Malaking tulong yun para sa akin. Para na rin sa mga taong nagmamahal sa akin dahil gusto ko maging healthy at enjoy pa ang buhay. DZMM Takbo 2015 sa April 12 na sa Bonifacio Global City. Maglagon sa dzmm.com.ph para sa karagdagang detalye. Para saan ang takbo mo? Maraming salamat po sa Gawad Tanglaw para sa mga sumusunod na AM Edition. Best Male Radio Anchor Victor De Leon Lima. Best Female Radio Anchor Connie Quirino. At Radio Station of the Year DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Tagumpay ay aming naaabot at natatanaw dahil sa dala niyong liwanag na siyang tumatanglaw. Maraming salamat po mga kapamilya mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Henry Omaga Diaz nagbabantay para sa bayan. Omaga Diaz Report. Okay, tuloy-tuloy tayo. Si Doris Bigornia pa rin ito. Kasama po ang si Congressman Antonio Tino ng Alliance of Concerned Teachers or ACT at si Mr. Louis Sabala, ang presidente naman po ng Manila Public School Teachers Association. Kanina pa ako nagbabakil-bakil kasi gusto ko masagot mo. Meron pa bang gustong naglalais na maging isang guro? Well, marami, no? Makikita natin yan taon-taon sa mga graduation rites and ceremonies. Marami pa rin yung mga college students na kumukuha at nagtatapos ng kurso sa edukasyon. Kaya lang, ayon sa iba, no, nagko-contemplate sila, lalo na yung mga high school students na mag-take up ng education course, lalo't nakikita nila na yung kalagayan ng kanilang mga guro ay hindi lamang simpleng neglected, kundi iniwan talaga mismo ng gobyerno na dapat ay kumukup-kup sa mga pampublikong gurong ito. Okay. Kong, gusto kong sagutin itong si Aris ng UPD. This party list only look after the welfare of public school teachers. What are they doing to help alleviate the lives of private school teachers and operators as well as tertiary teachers? Well, hindi naman po totoo yun, no? Para sa mga private school teachers sa Lipawa, ang isang pangunahing dahilan kung bakit sinasabi palagi mas mababa ang sweldo on average ng mga private school teachers sa public school teachers. Para sa akin, ang isang pangunahing dahilan dyan ay dahil malaganap ang contractualisasyon sa private schools. No? Sa public, yun yung no? Pag na-hire ka ng DepEd, from day one, regular ka na. Okay. So, meron ka talagang job security. At dahil regular ang sweldo mo at mga benepisyo. Sa private school, meron silang tinatawag na probationary period. Okay. Up to 3 years. Pag una kang hinire, probationary ka at ang bayad sa'yo minimum wage. 3 taon na probationary? Up to 3 years yan. No? Tapos minsan naaabuso yan. Ang hinahire na lang mga probationary. No? So, ang isang ginagawa natin ay meron tayong mga legislation para ilimit kung hindi man tuluyang ipagbawal ang contractualisasyon sa hanay ng private schools. So, isa yun, no? So, so yan ang sagot doon sa sabi ng isang texter, kung low ang salary ng mga public teachers, bakit maraming teachers sa private school ang gustong lumipat sa public school? Well, medyo nasagot ko na yung no? Dahil nga, again, yun yung parang sagot din sa unang tanong mo, may mga gusto pa ba magturo, no? Kahit kapos ang sweldo ay may job security, no? Sa lipunan natin ngayon, laganap na ang contractualization, yung pagtuturo sa public school, isa na lang sa iilang mga trabaho na garantisado ang trabaho mo, no? So kaya marami pa rin gustong magturo. Correct. Magpulis na lang kaya kayo. Regular din ang sweldo, pero yun nga lang, medyo delikado. So, Louis, so paano ngayon ang gagawin? Ay, parang ako alam ko na mayroong mga sektor dyan, nabibirahin na naman kayo. Ano ba naman itong mga public school teachers? Just like dun sa kanilang puna, doon sa mga pulis, na pumapasok sa pagkapulis. Alam ninyo kung ano ang risks ng ganyang klaseng trabaho. Sa mga guro, meron kayong mandato na alagaan ang edukasyon.
kayo ang maggagabay sa ating kabataan para magkaroon ng tama at magandang edukasyon. Kung kayo nasa kalye, paano na? Well, may kasabihan tayo, it takes two to tango no? Okay. Hindi lang yan simpleng sole responsibility ng mga pampublikong guro. Ang tiyakin yung isang kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. Higit dapat ay ang gobyerno ang tumitiyak nito na parehas na ang kanyang guro ay naaalagaan at tinitiyak na nasa maayos na kalagayan para higit maibigay nito ang inaasahan sa loob ng classroom. Pero kung hindi ito maisasagawa at matutupad ng gobyerno yung kanyang mandato na proteksyonan at tiyakin na ang kanyang isa sa pangunahing mahalagang sektor na humuhubog sa kabataan ay tiyakin na maayos ang kalagayan. Therefore, nakikita din naman namin mas apektado yung kabataan sa ganitong mga policies at pag-aabandon na niya sa aming sitwasyon at kalagayan. Used to be, yung mga estudyante na galing sa public schools noon, ay talagang mas maganda yung kanila. Sinasabi, mas maganda yung kalidad ng kanilang edukasyon. Bakit parang nawala na yun? Well, unang-una, nakikita naman natin yung patuloy na implementation ng mga neoliberal policies ng gobyerno sa education, no? Lalong-lalo na ngayon, yung usapin ng K-12, na mismong ang curriculum ay chop suey base, no? Hati-hati at hilaw na hilaw para doon na impart mo yung dapat na maximum requirements sa pagkatuto ng mga bata. At makikita mo rin yung mga module na ginagamit sa current curriculum, kung di man kulang-kulang ay mali-mali yung mga entry sa loob ng mga module na ito, ano? So sino ang diyan, no? Dapat isiyan. At yung usapin din nung malaking class size, no? Ng mga mag-aaral ay malaking factor yan, yung teacher-student ratio. No? Ba't hindi ka maggawa ng batas doon, congressman? Nakita ko, nag-cover na ako yan Isang maliit na kwarto. Hahatiin, okay? So, dalawang klase na nando doon. Paano matututo yung estudyante? Mga estudyante, nagkakarinigan yung, napakanipis ng plywood na panghati. So, paglabas mo ng classroom, ano natutunan mo? Wala. Kasi, ano ba yan? In fact, Doris, meron akong House Bill 450. At dinidig lang ito last week. No? Isang padukala para ma-regulate nga ang class size sa mga public schools. So, nagtatakda ito ng isang standard class size na 35. Tapos nagtatanda rin ng isang maximum class size hanggang 15, hindi pwedeng lumagpas. Tapos meron pang tinatakdang additional compensation para sa mga teachers na mag-handle ng estudyante na lalagpas sa standard class size. No? So, ang intention nun ay para ma-regulate nga yung class size sa public schools. Dahil tama ka, isa sa pinakamalaking kaibahan sa public at private school yung class size. Yes. No? Kaya kung may differences in quality, isa yon dahil generally mas maliit yung mga class size sa public schools, sa private schools kumpara sa private. Isa pa, halimbawa yung availability ng textbooks. Correct. Pero in terms of quality of teachers, isa lang naman ang pinanggagalingan Oo, kaya lang nasasayang yung yung abilidad ng mga guro dahil kahit na yakyak na ng yakyak yung guro doon, ready naman siya sa kung anong kanyang dapat ituro, nawawala ang saysay noon dahil walang natututunan yung mga estudyante sa sobrang laki ng klase. Kaya para sa amin, importanteng legislation proposal yung pag-regulate ng class size. No? Sa mga existing na batas natin, may batas para i-regulate yung oras ng pagtuturo no, ng mga teachers, pero sa class size wala. Kaya kailangang mapunuan yan. Alam ko, mababati ko sa kunito pero I'm taking the risk. Pero meron akong mga napapansin. Meron tayong mga ibang guro na talagang, hindi naman ako galing sa anumang klaseng eskwelahan, pero kapansin-pansin yung iba, hindi masyado matataas sa pag-Ingles. Well, usapin yan sa language. Reflection din yan kung anong katangian ng education mayroon tayo. Kasi sabi nga natin, higit dapat ang edukasyon ay ibinibigay sa language na higit na unawaan din ng mga bata. Kaya
ang usapin kasi namin dito, no, particular ay pwede naman gamitin ang wikang Ingles bilang pangalawang wika, pero higit dapat ay yung mga teachers natin dapat higit well-trained sa paggamit ng sariling wika para i-address yung learnings sa wikang higit na unawaan at mas mabuti pa kung ganun na lang. Wala na tayong pretensions and all that. Kasi kagaya ko, ang experience ko, yung aking anak na si Nikki, nakagraduate na siya ngayon, pero nung siya ay nasa nursery, umuwi siya ng bahay, kumakanta siya. Sabi niya, watermelon, watermelon. So, ganong klase na parang, sinuturo sa'yo, teacher? Hindi. Yun, doon ang punto ko lang kasi kung kunyari, ang mga guro ay humihingi ng kalidad na sweldo, dapat kalidad din yung kanilang ibinibigay. Kasi, nababahala ako dahil sa mga nababasa ko sa Southeast Asia na lang, o Asia, pababa ng pababa ang Pilipinas sa kalidad ng edukasyon. Dati-rati nandun tayo sa tuktok sa taas di ba? First 5. Aba, nasa na tayo ngayon? Pero ito pang nandun pumapasok na yan, except for UST yata, yun talaga, ito yung mga mamahaling eskwelahan. Well, tingin ko, in general, may pagbaba sa kalidad ng edukasyon. No? At ako, inuugat ko yan, yung markadong pagbaba ng kalidad ng edukasyon, inuugat ko yan sa mga 80s, yung tinatawag nating debt crisis, yung nabaon sa utang ng Pilipinas, naging priority sa budget yung pagbabayad utang, nabawasan yung para sa edukasyon at iba pang social services. So, dyan nagsimula yung mga malalaking kakulangan ng classroom, teacher, textbook, etc. So hanggang ngayon, parang pinagbabayaran pa natin ito, no? So may pagbaba sa quality ng education at all levels, di natural, marireflect yan sa kalidad ng mga graduates, including yung mga pumapasok sa teaching force. Correct. So kailangan bumawi talaga, no? In the same way na kailangan punuan yung mga shortages, kailangan ding yung mga nasa teaching force ngayon, kailangan bigyan ng mga in-service training na tinatawag para mapataas ang kalidad, no? So, may mga efforts din ng gobyerno dyan, pero again, kapos sa training. So, kasama yan sa dapat na ayusin, no? Ay, naku po. Ang sakit sa dibdib dito. Pero sabi nitong isang texter, retired teacher po ako. Hindi nahintay ang salary, hindi ko na nahintay ang salary standardization. Siyempre, mababa ang retirement pay and pension ko. Pag tataas ang teacher salary, tataas din ba ang pension naming retired teachers? Tanong yan ni Ginang Nona Ramos. Well, hindi po ganun ang batas ng GSIS, no? So, hindi nakaugnay yung sweldo ng kasalukuyang guro doon sa pension ng mga retirado na. Okay. No, so, unfortunately, ganun ang epekto. So, pero batid namin yung concern ng mga retirees, no? Kahapon lang nasa Antique ako, kaharap yung mga teachers doon, including retirees, at yun yung sinasabi nila na paano naman yung mga retirees na kapos ang pensyon. Correct. So, ina-address din natin yan. Meron tayong mga proposed legislation para sa reform ng GSIS law. At isa sa mga kailangang ayusin din yan. Paano matataasan pa yung pensyon ng mga retirado? Ayan, okay. Ito namang isa, sabi niya, bakit hindi na lang gawing utang ng mga estudyante ang pondo para darating ang oras na babalik ang pondo sa gobyerno natin para ang study now, pay later plan. Di ba sa Amerika ganyan? Lalo sa Sa Amerika ganyan, pero malaking problema na ngayon na yung mga college graduates sa US baon na baon sa utang. No, so it's malaking problema na. Kasi hindi ka pa nagtatrabaho, baon ka na sa utang. Kailangan mong bayaran. Sa Pilipinas naman, ang kasaysayan ng mga study now pay later programs ng gobyerno generally hindi na re-recover. hindi na nagbabayad. Mas ano ba? Mas ang natin, experience natin, mas aid rather than loan. No? So yung mga scholarship or financial assistance programs. Okay. Hindi po priority ni Pinoy ang mga teachers sapagkat hindi niya naranasan ang mamuhay na mahirap. Nakukulangan nga kaming taga Mindanao na guro. Ano pa kaya ang taga Maynila? Well, totoo yan, ano? Kaya nga ang isang namin, nung galing kami sa DBM, understudy yung sinasabing salary increase by 2016, kinakailangan daw maging conclusive yung kanilang survey at yung kanilang pag-aaral. Anong klaseng survey pa ang
magja-justify at mga pag-aaral magja-justify na talagang napakaliit ng sweldo. Kaya ang suggestion nga namin, no, although biro ito na may laman, ay, si Butch Abad o kaya si Pinoy, i-challenge namin Survivor, 1 month teaching at ang kanyang net pay ay 5,000. Tingnan natin kung tatagal tong mga to. Totoo doon, naririnig ko lang talaga yan. Yung sentimiento ng mga guro na walang malasakit si Pangulong Aquino sa plight ng mga teachers. Di ba yan din nga ang puna sa kanya ngayon, matinding puna sa kanya. Bunga nitong nangyari sa Mama Sapa, no? So, yung kawalan ng malasakit, no? Kaya hindi nakikita yung pangangailangan ng pagtaas ng sweldo. Ayun. Ayoko na magkomento. Basahin ko na lang itong mga text messages kasi nakakaya naman nag-text sila sa atin. Sabi ni, ano ba to? Good PM, G. Gulinaw, it is time to raise our salary and to prioritize the teachers. Santa Maria, Bulacan. Glenn Pagaw, kung ihahambing ang sahod ng teachers and nurses, malayong mas mataas ang sahod ng teacher at hamak na mas mahirap ang trabaho ng nurse. Bakit puro teachers ang pinapaboran? Ang dami dyan mga empleyado na higit na mas maliit ang sahod, di naman nagre-reklamo. Puro kayo reklamo. Gandahan nyo ang trabaho nyo. Huwag na natin sagutin. Sige, yun po sa nurse, no? Kung sa gobyerno, pareho ang sweldo ng teacher at nurse. No? Kaya lang, again, nagkakaiba to dahil malaganap ang contractualization ng mga nurses. Kahit sa gobyerno, no, mas maraming contractual nurses ang DOH, nasa mga 20,000 plus, kumpara sa regular nurses nila. So, I suppose pagkaugnay issue to, issue ng paglaganap ng contractualization. So, kailangan ma-address pareho yan. Alright. Glenn, huwag ka ma-offend yung sinabi kong huwag na natin sagutin dahil wala na kaming oras. Kami dito sa Bicol, lalo na sa Cam Norte, ay 100% at sumusuporta sa lahat ng laban ng act. One more proof of Pinoy incompetence is his prosecuting an assault of... teka lang. Tony Valenciano, teka lang ha. Mukha sa SRO dapat basahin ito. Bakit sa pork barrel kay Bilis ipagkaloob sa mga nakaupo? Pag teachers and government employees, laging walang budget. Saan pupunta yung budget sa education? Talagang mahirap maging teacher kaya nag-early retirement ako. Nagkasakit kasi ako. Sabi ni Nona Ramos nga, gusto nyo itaas ang sweldo pero pag nangongolekta BIR nagagalit din kayo. Sala sa init, sala sa lamig. Sabi ni Bob ng QC. Si Grace Lee ng Iloilo, mahaba ang inyong mga text kaya basahin ko na lang ang pangalan mo. Grace Lee, maraming salamat sa pagte-text mo. June Velasco ng Biskaya, puro reklamo, mga teachers, napakataas na nga ng mga sahod ninyo. Gusto nyo kayo lang ang pakikinggan ng gobyerno. Paano naman yung ibang government employees na higit